Ngayong weekend, punong-puno ng sarap, kwento at inspirasyon ng ating food adventure. Kasama ang ating food explorer friends, Tito Marcy and Tito Abdul. At ang kapuso gem na si Zonya Mejia. Wow! Lulutuin natin ng isang Kadayawan Festival-inspired dish. Patitikman ang healthy family recipe na ipinamana kay Zonya Mejia ng kanyang mommy. Ma, nakaluto na ako. Bibisitahin natin ang trending na inihaw na bangus sa Quezon City. Bili na kayo. At bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Bamboo Festival sa Pangasinan, ipakikilala natin kina Tito Abdul at Tito Marcy ang isang comfort food ng Norte. Tikman natin ang iba't ibang lasa ng Pilipinas. Dito sa Farm to Table. Woo! Tito Abdul and Marcy. Welcome back. Ayan, ito. Mas maganda yung location natin, no? Oo nga eh. Pero alam niyo ba yung mas maganda sana kung nasan tayo? Sa Davao sana. Ay! Diba? Sarap sana dun. Sarap sana dun. Actually, kasi Chef, hindi pa kami nakapunta dun eh. Seryoso? Hindi pa. Pero ano ba yung festival nila dun? Oh, Festival of all festivals yan ng Mindanao, yung kanilang Kadayawan Festival. Kadayawan. Yes. O, since hindi tayo makakapunta ng Davao, I guess the next best thing that we could do is eat like Davaoeños. Yan! Ay, Gusto diba? ko! Excited ako dyan! So ito, napakasimple yung ating tuna pa nga. Slap it on the grill, baby. So ito lang na yung pambabrush natin. Yung ating kalamansi at toyo. So medyo matagal to, syempre, kasi medyo makapal yung ating tuna pa nga. Yan na yung parang pinaka-seasoning yan. We'll brush it as we gently cook it. Kamusta ang pagbabalat mo dyan? Pare, Oh! ano ba to? Suha? Suha to pare. Pare, ginawa mong nyug. Nyug ata yun Hindi eh. pare, ano ka ba? Pero alam mo ba pare speaking of suha or pomelo, mataas sa fiber ang pomelo. Totoo? Oo. Hindi ko alam. Tuloy-tuloy lang natin to habang niluluto natin yung ating tuna pang medyo matagal-tagal pa to eh. Okay, Chef. Sige, Oo. sige. Kasi makapal yung shell yun eh. Kapal, oo. At saka ako kasi, personally, I would like to cook this dito sa skin side na part. Yan. Para hindi ma-overcook yung Tama meat naman. yan, di ba? So, balikan lang natin to. Tapos, mamaya, pag-assemblein lang natin yan. Okay. Let's roll. Let's go. Ang mga batang naglaro, kamusta? Yes. Okay naman, masarap. Masarap bumalik sa pagkabata. Totoo naman. Tapos after yun, kakain ka na. Kasi parang almost done na tayo dyan ah. Yeah, We're pare. actually almost done. In fact, ito-toss lang natin yung ating Davao salad. So we have here yung onions and ating chilies. Konting-konting suka lang. And asin? And asin, of course. Yan, medyo generous yan. Konting tamis. Iba yung naalala ko dito, Chef, yung kinilaw, then suka, and then nilagay doon yung pinagpiratuhan ng baboy. Yes, sir. Ay, ang sarap nun pare. Pumuputok-putok pa sa bibig ko. Nothing spectacular sa ginagawa natin. We're just combining these ingredients. These are the harvests na may enjoy natin usually pag pupunta tayo ng Davao. Masaya ka. Yan na yan ah. Wow! Wow! Grabe naman yan. Oh guys, eto na. Okay. Okay, bakbak na. Happy Kadayawan Festival, Davao! Happy Kadayawan Kadayawan Festival, Festival. Davao. Ayan. Di man kami nakakapunta pa ng Davao, pero sa luto ni Chef ay mafe-feel natin. Dahil dyan, Davao, baka naman dalhin nyo dyan si Abdul at Marcy. What if bigla nyo kaming i-invite na tatlo? Ay, naku. Ay. Ang sarap nung ano. Ang sarap. Ang sarap ng panga. Bigla na pong sausawan. Wow! Ang goods naman. Chef, ang sarap nito.
Mula sa pagiging reality TV hopeful hanggang sa pagiging isa sa mga kapuso gem, tala ni Zonya Mejia ang isang espesyal na putaheng ipinamana ng kanyang ina. Tikman natin ang kwento sa likod ng recipe na puno ng alaala, pagmamahal at lasa ng tahanan. Okay, so ngayon nilutuin natin ang pamana ng mama ko na vegetable pasta. This is my favorite. Kasi si mama, mahilig talaga siya magluto. Before, may bakery kami, so mahilig din kami mag-bake. So I think yun yung una kong natutunan sa kanya, yung pagbe-bake ng mga cookies, crinkles, ganyan, pandesal. Okay, painit ko muna yung pan. Ayan. And then let's add some oil. So we can start by seasoning our breast chicken with salt and pepper. Pwede na natin siyang i-fry. Mas maganda if i-grill natin yung chicken natin. Alam niyo guys, sobrang excited akong lutuin to kasi usually niluluto namin to sa house kapag Pasko, ganyan. And favorite talaga siya ng family namin kasi it's very healthy, it's very easy to cook, and konti lang yung ingredients niya kaya sobrang dali lang gawin sa house. Parang anyone can do this talaga. Let's wait for that na maluto ng mga 5 to 7 minutes in medium heat lang. So yung vegetable pasta kasi, nagawa to ng mama ko kasi nagkasakit yung papa ko, so we had to be healthy and eat healthy. Yung papa ko po may Parkinson's disease, so lifestyle talaga yung kailangang i-maintain. Kailangan siyang healthy kumain, magkaroon ng healthy lifestyle, mag-therapy. So kami, as a family, nagtulungan din kami na okay, mag-start na rin kami maging healthy. Mas naging united or nagtulungan talaga kami as a family. Okay, balik na rin na natin yung chicken. Ayan. Na-notice nyo, hindi natin siya nilagyan ng breadcrumbs kasi mas gusto ko yung healthy talaga. Ayan, I think okay na yung chicken natin, so set aside muna natin siya. And then while we're doing that, we can prepare our asparagus. So, konting oil lang, and then lagyan natin yung asparagus natin. Lutuin lang natin siya ng konti kasi gusto ko sa asparagus yung medyo may crunch. So, we want yung chicken na bite-size lang para mas madali siyang kainin. Ayan. And then, we can check again yung asparagus natin. Pwede dito, optional, if you can add salt and pepper, pero ako mas gusto ko yung ito lang siya as is, and mamaya ako magsi-season. Okay na to. Yeah. Set aside muna natin. And then, we can start yung sauce natin. So, we can add our olive oil. Painitin lang natin yung pan before adding our garlic. Cherry tomatoes. We can add konting chili flakes. Usually, nilalagay ito sa dulo, pero ako kasi gusto ko na may seasoning or may spice na agad yung sauces ko. And yung cherry tomatoes, ayaw ko siya ng sobrang lutong-luto. Gusto ko yung fresh pa rin siya. Dadagdag na lang natin yung pasta natin. Kahit anong pasta, pwede naman. Gusto ko lang yung penny pasta. We can add lemon. And then we can add also yung asparagus natin. Pwede natin siyang lagyan ng cheese. Mahilig ako sa cheese, so madami ako usually maglagay ng cheese. Halo lang. Salt. And pepper. And more chili flakes. Diba? It's very fresh, very healthy, and easy to cook. We can add pasta water, kahit konti lang, okay lang.
And then, mix pa ulit. Yung chicken natin, lagay na. We can add more cheese. And parsley. Let's taste na. Sana hindi ko mabigo ang mama ko. Sakto yung lasa niya, yung spice niya, hindi siya sobrang maanghang. And gusto ko yung pagkakaluto talaga ng asparagus na may crunch talaga siya. Ma, nakaluto na ako. Mama, thank you sa recipe. Napamana mo. Love you. Sa Quezon City, isang simpleng karinderya ang naging food destination. Nang dahil sa inihaw na bangus. Trending ito sa mga food lovers, mula sa mga suki hanggang sa mga international food vloggers. Ngayon, alamin natin ang kwento sa likod ng tagumpay ng ating kusin hero, ang Pochok Bangusan. Tubong Lipa, Batangas ang pamilya ni Nanay Rustica. Nag-umpisa siya sa pagluluto ng gotong Batangas at bulalo upang buhayin ang kanyang pamilya. At sa 2 dekada nila sa pagkakarinderya, ang inihaw na bangus ang talagang pumutok sa masa. Ayun, yung bangus, nagsimula pa yan doon. Pero yung mura pa nung panahon yun eh. Alam mo ba kung magkano? 50 pesos. Iyan ang pumatok na luto. Pumatok sa masa. Teka, sino nga ba si Pochok? Nickname ko? Pochok. Ang unang may-ari talaga nito, yung aking biyanan, si Aling Resty. Tapos po, syempre, hindi niya na kinaya magluto. Ako na po yung nagluluto ng bangos. Kami na rin po nagmamanage. Yung una namin bangos noon, yung naka-fold siya. Hindi siya yung nakadaing. So, syempre, ang dami nagmamadali. Pag naka-fold kasi, matagal luto. So, nung dinaing na namin, madali siyang maluto, kaya tas binoneless na namin yon. Sa asawa ko, yung recipe niya, siya yung nagtitimpla. Lutong Batangas. Highlight namin talaga itong inihaw na bangos. So, walang kapares, walang katulad. At talagang walang katulad ang kanilang bangus dahil meron silang secret sauce. At ang kanilang pinagmamalaking ensalada na nilalagay sa bangus. Ito po yung ingredients niya po. Kamatis, sibuyas, leeks at celery. Babalik na rin ko na po siya kasi kailangan ko na po siyang lagyan ng gulay po, fresh vegetable. Yan, na may halong pagmamahal at ngiti po. Bukod sa inihaw na bangus, bestsellers pa rin nila ang iba pang Pinoy dishes. The best, boss. Nakaraming balik na kami dito. Lunch break, galing sa office, dito kami kumakain. Paborito namin yung bangus, tsaka itong sinanglaw. Tsaka yung liempo rin. At sa bawat inihaw na bangus na kanilang hinahain, may katumbas itong pangarap na unti-unti nilang natupad. Malaki po na itulong na ito, lalo po yung sa bangus po. Nakapagpatayo po bahay, nakabili po kami sa sasakyan. Yun po yung pasasalamat namin sa Diyos. Patunay ang kwento ng Pochok Bangusan na ang simpleng putahe, kapag niluto ng may sipag, tiyaga at pagmamahal, kayang magbigay ng magandang buhay sa buong pamilya. Bili na kayo! Kung last time, ginala ko kayo sa Davao by cooking a, not really a signature dish, pero yung talagang ini-enjoy ng mga Dabawenyo, which is yung sinugbat na tuna pa nga. Okay. Tapos yung mga fruits nila para sa kanilang Kadayawan Festival. Ito naman, Pangasinan naman tayo for the Bamboo Festival naman. Pero nakatikim na ba kayo ng labong? Labong, or sa amin sa Ilocanda, rabong, is bamboo shoot. Like literal, patubo na bamboo. Lalo na pag tag-ulan, matik yan. Yung mga Ilocano, mga Pangasinense, lahat sa norte, nagkakalat na yan para mag-harvest ng Okay. bamboo shoots.
Amuyin nyo lang yung kan. Parang kakaiba yung amoy niya, no? Parang ang baho. Ay, hindi! Ito pala. Pero hindi may explain eh. Parang may pandikit na ewan. Previous episodes natin sa Farm to Table, tinuro na natin paano to lilinisin. So pinakukuluan to, pipigaan, i-discard, uulitin mo yung proseso hanggang mawala halos yung pait. Murang-mura yan sa mga panahon na to. Kaya naisip ko, gumawa tayo ng isang dish na nai-enjoy talaga ng mga local sa Pangasinan, which is dinengdeng arabong. Sa amin kasi sa norte, hindi yan magiging dinengdeng kung walang grilled na isda. Okay. Yan yung nagpapalasa, nagpapasarap doon sa broth niya. No. Yan. So ito yung ating grilled na bangus. We'll just put it there. Parang ang sarap niya, no? Inihaw muna tapos Yes, sir. pinakuluan. Papakuluan mo lang. Yes, para maglasa yung smokiness. Eh, chef, ano yan? Ito yung hugas bigas. Wait lang, chef, patanong ko lang. Kasi maraming gumagamit yan pagdating sa mga broth. Ano bang, di ba madumi ang hugas bigas? Kasi di ba... No. Well, may mga sediments ka makukuha, kaya mo rin hinuhugasan or binabanlian yung bigas. Pero yung puti na yon, yung cloudy part na yon is actually yung starch ng bigas. Yun yung isang part sa amin, walang gisa-gisa to. Rekta to sa pan. Habang nanonood yung dalawa, pwede bang pakihimay ito? Nako, anong dahon to, O chef? yan, hulaan niyo yung dalawa. Kangkong. Kangkong. Oregano. Ano to, gagamba? Dahon ng sili. Sira. Ay, oo. Ay, hindi, dahon ng Ang kamyas. palaya. Sige lang. O, Dahon ng kamyas. mali Hindi, pa ang rin. palaya. O, hula kayo. Coleslaw. Sige lang, tuloyin niyo lang. Makahiya. Okay, ano pa? So, Ano- yan yung saluyot. Pinapakilala ko sa inyo ang saluyot. Kaya ako pinahaba kasi alam kong hindi kayo familiar. Alam mo, chef, saluyot. Ito salot. Pero kakaiba yung dahon niya, no? Parang nakakatakot. Siguro dahil yung texture. So, andun yung ating bawang sibuyas kamatis. Pwede kayo maglagay ng luya. Tapos yung ating bagoong. Kadalasan kapag Pangasinense or Pangasinan na bagoong, munamon yung bagoong na binibenta nila. Munamon is yung malalaking dilis. Yung ating rabong, since na pre-blanch na natin to, ilalagay ko na rin siya dito. Oh guys, Okay. mga more or less 30 minutes pa yung ating rabong. Okay. After that, itatap lang natin yung ating saluyot leaves. Okay. Pwede na tayo mag-serve. Sirs, Sip. this is it, pansit. Ayun na. At, siyempre nagbanto na ako ng additional pang broth dyan. Para masabaw na masabaw yung ating Oo, yan ang gusto namin. dinengdeng rabong. Just to finish this, ilalagay na natin yung ating saluyot. Saluyo. Dahon ng saluyo. Dahon ng Yes, saluyot. na hindi natin alam kung ano. Yes. That this is actually very healthy. So ito yung mga simpleng pagkain na talaga namang nostalgic sa bawat probinsyano, lalong-lalo na sa Ilocandia side. Tsaka hindi mahirap hanapin yung mga ingredients. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ito yung mga tipo ng dishes that reflects how we are as Filipino sa food culture natin na sumasabay tayo sa season ng panahon. Yes. Oh, simple pero bongga. Tara, Yes. serve na tayo. Alright. Let's go! Tito Abdul, Marcy, pinakikilala ko sa inyo ang dinengdeng rabong. Ding-ding binakling. Yes, let's go. Oh, dahil hindi pa ninyo natitikman to. Eto. Actually, chef, ngayon lang ako makakatikim ng ganitong klaseng dinengdeng. Okay. Ako ngayon pa lang din talaga. Kasi first time ko siyang matitikman. Sige guys, dig in. Sige, let's go! Mangantayo. Mangantayon. Mga ano, okay. Siya parang hindi naman halatang gutom ka, chef. I mean, sabi ko sa inyo, iba ang effect nito sa dugong Ilocano. See? Pag kinakain mo siya, parang ka nasa probinsya. Ganun yung Yun feeling. yung pumasok sa utak ko. Yung parang may mga nagsisiga. Oo, kumakain ka Ganun, lang. oo. Nasa ilalim ka ng puno. Lord, ko muna ako. Sarap niya ito. Yes! Marcy, Yes! nabusog ko na kayo. Nakalaro-laro na rin kayo dyan. Yes. We will end ang inyong pagbisita ng masaya. Ay, gusto ko yan, Diba? chef. Oo. Kaya tayo ay maglalaro. Ay, paborito ko yung mga laro-laro na yan, chef. Oh, let's play! Tama or toma? Okay, let's go! Alright.
Sa larong tama o toma, susubukin natin kung gaano kakilala ni na Tito Abdul at Tito Marcy ang isa't isa. Kapag nagtugma ang kanilang mga sagot, tama. Pero kapag hindi, toma ang kapalit sa pamamagitan ng ating mga surprise drinks. Alright, first question. Isang bagay na bawal pero ginagawa pa rin ni Marcy. O sige, tingnan natin ang inyong mga kasagutan. Food Explorers, malalaman natin kung sila ba ay tama or totoma. Okay. 1, 2, 3. Ang mali. Sobrang concern ko sa'yo, pare. Alam mo, bawal siya kumain ng marami kasi nga, meron na siyang meal plan. And then, bawal din siyang uminom talaga. Which is ginagawa niya pa rin ngayon. Pero kahit hindi na, kasi nga nag-take na siya ng meals. Alam mo, kaya ako Pagkatapos mo siya napainom painom dahil sa'yo. Oo, kasalanan. Eh, siya kasalanan mo pala tayo. Tinatanong mo kami. Sabi niya, hindi pa kayo nag-aaway, eto na yun. Ito na yun. Eto na. Pero Eto bakit na. chronic late person ba talaga to? Tardy? Ang pinakamalapit na venue na sa kanya, ako all the way from Pampanga pa. Oo. Ako pa palagi na una. Late pa siya ng ilang minutes. Hindi, kasi Ganun siya. pagka ganun, Huwag ka na ang magpaliwanag, Tito Marcy. Ang late ay late. Kayong dalawa ay totoma. Hey! Pili. Sige, sabi mo yan Dapat hindi yan inaamoy, par. pare, parang awa mo na. Wala. Kailangan niya magpalit. Wala tayo, pare. Kailangan niya Cheers. Ano tapamin mo na sa'yo? Basta, chumiras ka na lang. Tubig! Bus ka sa'yo to! Chumiras ka, hindi. Wala. Ano din? Cheers. Ang sarap ng tubig. Oo nga, tingnan mo. Tingnan mo si Marcy, oh. Ano sa'yo, par? Para hindi tubig yun. Lasang plate! Ito naman, next question natin. Madalas hiramin ni Abdul na hindi naman niya sinusoli. Meron. Pagdating sa pera, never nagkaroon ng issue sa amin ng pera. Wala kaming naging hiraman. Wala kaming ever since. hiraman Kahit ng nagka, ano tayo, no? Alam mo, Oh. from zero to ano, wala kaming ganun. Kasi ayoko magkaroon kami ng issue ng pera. Maganda yan, maganda. Wala rin kaming utangan. Let's see kung kayo ba ay tama or totoma. 1, 2, 3. Ano yan? Ano sa'yo? Hindi ko kasi talaga kagad binabalik. Pag, sige, par, pahipak naman. Eh, sa nakakalimutan niya kasi. Dahil dyan, mali kayong dalawa. Kinakabahan na ako. Okay, for our next question. Ito, very interesting ito, guys. Ito yung usual. Most embarrassing moment ni Abdul sa isang kapusong star. Parang, teka lang, may most Actually, ba? O normal na yun? Actually, madalas nangyayari. Madalas nangyayari to. nangyayari Feeling ko to. isa kami lang iniisip dito. Okay. Eto, sana maintindihan niyo to. Let's see kung kayo ba ay tama or totoma. 1, 2, 3, reveal! Ano sagot mo, Marcy? Ito yung pagkakausapin niya, bigla siyang tatalikuran. Yung tanong na di napatisip. Oo. Kasi meron Okay. okay. ganyan na ano, eh, di may isang dumaan ng mga artist parang, oh, hello. Nag-hello din siya. Ay, hello po, Direk. Nag-hello sa kanya. Tapos sabi ko, ay, Direk, hello po. Sabi sa akin. Next question sa ating tama or toma. Influencer na ayaw makakollab ni Abdul. Tama or tama? 3, 2, 1, reveal! Oh, ayoko talaga sa kanya. Hindi ko siya ayaw. Kamukha ko lang. Kamukha ko lang, inaasar niya lang ako. So, technically, mali ka. So, unang-una akong pipili dito. Tama ba ako, Chef? Cheers. Ano? Oh, bottoms up! Lunukin mo yan. Ang sarap nun sa akin. Karma is real, pare! Ano yan? Purong? Alamansi par na puro. Ito,
Okay, good job boys, good job. Nice one, nice one. Maganda. Medyo may mga nakakalito lang tayong katanungan. But yeah, we believe you guys na super tight nyo talaga. Yes. Right. And again, of course, we are always happy to have you here sa Farm to Table until our next food adventure. Yes. Yes, sir.